Okay? So, first, o 2 Thessalonians chapter 3, verse 4 hanggang 5. Ayan. Sabi po diyan, mga kapatid, 2 Thessalonians chapter 3, verse 4 hanggang 5, "When we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you. And the Lord direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ." Tayo po manalangin namin. Diyos na kinasalamat, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa hapon na ito. Pinagkalapos sa bawat isa sa amin. Dahil ito, Panginoon, na kayo po namuli sa amin at wala na Espiritu, kayo po magpuspos sa muli at bigyan kami ng pag-alala, O Diyos, sa pag-aaral namin iyong salita sa hapon ito. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkakasala na gampanan sa iyong harapan. Lahat ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Okay, tayo po makakaupo na. Magandang umaga. Magandang hapon po muli, no? Umaga na sa amin po ng umaga. Okay, so tayo po mag-aaral po tungkol po sa ating nabasa mula rito sa salita ng Diyos, that allowing God to direct our hearts. Allowing God to direct our hearts, or hayaan natin na ang Panginoon ay bigyan ng direksyon. O ibig sabihin ng direct, mga kapatid, is ituwid. Ituwid yung ating mga puso. Yan po ang ating tatalakayin sa hapon ito, no? Hayaan natin na ang Panginoon ituwid ang ating mga puso. Ayan, no? Kasi sa panahon po natin ngayon, ito na po yung tinatawag, mga kapatid, sa Biblia na last days. Na ang lahat po, mga kapatid, patungkol po sa mga spiritual na bagay ay nababaliktad na. Ayan na, sinasabing upside down. No, yung bakit mo nasabi natin sa mga spiritual na bagay na babaliktad na. Ito na yung panahon na kung saan yung tama nagiging mali at yung mali ay nagiging tama. Tama po ba? At ang pagiging banal sa harapan ng Panginoon o separated ay tinatawag na nilang mga makaluma. Makalumang gawain o mga makalumang bagay. So kung ikaw ay nagsasagawa o nagpa-practice pa rin, mga kapatid, ng pagiging hiwalay sa gawain ng mundo o yung tinatawag natin na kabanalan o holiness, ang tawag ng sanlibutan yan sa panahon natin ngayon ay makaluma. Maging sa pamamaraan ng pananamit, na yung mga pananamit na meron pong pagkadesente, sa mga pamababae man, o mga panlalaki, kapag nakita nila, natumayan nila, na ikaw ay ganun pa rin klaseng manamit, ang tawag nila sa pananamit na disente ay makaluma pa rin. Kapag ang babae, mahabang paldang sinusuot, sinasabi nilang manang. Makaluma. Kapag ang lalaki naman ay napakaluwag o straight cut ang pantalon, straight cut po. Yan po ang mga pantalon ko, straight cut. Sapagkat yan po ang disete, yung mga straight cut na ganyan. Hindi po yung mga tinatawag na baston. Kasi sabi nila, napakaluma naman. Yan po ang panahon natin ngayon. At may kita natin na ang pagiging makasalanan, ay ginawa na pong katanggap-tanggap sa panahon natin ngayon. Ang pagiging makasalanan ay katanggap-tanggap na sa panahon natin ngayon. So may kita natin yung, mga kapatid, ang buong mundo po ay nababalot na po ng tinatawag na immoralidad. Immoralidad. Kaya po sa hapon ito, ating pong pag-aaralan, hayaan natin na ang Panginoon ay ituwid ang ating mga puso. Magsisimula ng lahat yan sa ating mga puso, mga kapatid, na kahit ang buong mundo, mga kapatid, ay nababalot na po sa immoralidad at korupsyon, makikita natin na wala sa mga kamay ng tao ang pagbabago, kundi nasa kamay ng ating Panginoon. Lalo tigit itong napapanood natin ngayon na sobrang nag-viral sa social media, na kung saan ay harapan na talaga ang pagpatay sa tao, harapan na talaga ang mapaumaga man o mapagabi, ay wala na pong pinipili ang araw, wala na pong pinipili kapag ang isang tao ibig niya pumatay,
wala na pong pinipili. Ano? Sa tingin na nila ay tama yun. Kaya nga nung lumabas po itong nag-viral na ito ng mga video ngayon patungkol po dito sa isang pulis, nahati ka agad yung opinion ng napakarami, ano? Ang daming mga sumang-ayon doon sa pulis, ano? Ang daming hindi sumang-ayon. Tama po? At may kita natin, ano? Na nahati talaga. At madalas marami po nasasabi na babalot na ng kadiliman, nababalot ng immoralidad, nababalot ng korupsyon. Ano ho? Kaya tignan po sabi, dapat wala ng video. Kung walang video, di, paano na lang ang evidence? Corruption. Corrupted. See? May kita natin na kahit mga kapatid may pinag-aralan, ano ho, hindi basihan ang pagiging mabuting tao kapag may pinag-aralan. Tama? Ito mga nasasabi na may mga pinag-aralan, ito mga taong nasa posisyon, ito mga tao mayroong malaking responsibilidad na ginagampanan sa ating bayan, ay sila pa itong mga nagpapasimula ng immoralidad at korupsyon. Kaya yan po ang ating mundo ngayon. Yan po ang ating mundo ngayon. Kaya marapat na hayaan natin ang Panginoon ay ituwid ang ating mga puso. Ano? Ito na rin po yung panahon na sinasabi ng Biblia, no? Thousands of years ago na mga kapatid na nasabi na kagaya po ng mga panahon ni Noah sa panahon natin ngayon. Sapagkat kung ano po meron sa panahon ni Noah, nang sabi ng Panginoon kay Noah, ikaw ay gumawa ng isang ark doon sa tuktok ng isang bundok, sapagkat darating ang araw ako'y magpapaulan at ilulubog ko ang buong mundo sa tubig. At balaan mo na ang maraming tao at gumawa ka ng ark at kung sinong maniwala sa iyo, sinong makinig sa iyo, sa iyong pagpapahayag ng aking pinipilin sila papasukin dyan, ang mapapupunta dyan maliligtas, sabi ng Panginoon. For 120 years, 8 tao lang sila at laman ng ark ay ayo. Sabagat sa pag-aayag ni Noah, mga kapatid, sa mga tao, sabi nila, walang ulan. Kasi noong mga panahon na yun, hindi pa nakararanas ng ulan ng mga tao. Kahit hindi nila alam kung ano yung ulan. Ano? Wala silang ideya, ano ba yung ulan? Ano ba yung judgment ng Panginoon na ulan? Ano? At yan ang ibinibigay ng babala ni Noah. Pero imbis na ang mga tao ng mga panahon ni Noah ay magkaroon po ng pagkatakot at paniniwala doon sa ipinapahayag ni Noah, ito ay tinawanan nila. Ito ay kinuntya nila. Ano? Sa katunayan nga, habang ang ginagawa ni Noah ang ark sa tuktok ng bundok, si Noah ay tinatawanan ng napakaraming tao sa kanilang paligid. Sapagkat sabi, bakit ka gumagawa ng ark sa tuktok ng bundok, may hibang ka na? Tama po? Ito na po yung panahon na yun, mga kapatid, na nararanasan din natin ngayon, na kung saan kahit po yung mga mahal natin sa buhay, na ating po babahagyan ng salita ng Diyos, mismong malapit na po sa atin, kadugunan natin, kapamilya na natin, hindi pa magawang maniwala sa inihahayag natin. Hindi pa magawang maniwala sa patotoo at katotohanan na ating binabanggit sa kanila. Tama po? Ito na po yung panahon na yun. Ano? And the days of Laodicea and the days of apostasy. Ito na rin po yun, ano? Na kung saan ay napakarami pong naka-affect po sa mga local churches sa panahon natin ngayon. Ang dami pong nasa kamay na ng Panginoon, nasa pili na ng Panginoon, nasa kalooban na ng Panginoon, lumalayo pa, umaalis pa, tumatalikod pa, nasa ligtas na lugar na, umaalis pa. Tama? Tumatalikod pa. Ano ho? Nasa ligtas na lugar, nasa mabuting kamay na, nasa mabuting kalagayan na, ayaw pang magpakatuwid sa harapan ng Panginoon. Tama po? Ito na po yung panahon na yun, mga kapatid. Ano ho? Ito na po yung napakarami nakaka-apekto sa mga local churches and God's people because of our spiritual eyesight has become blurred. Hindi natin nakikita, mga kapatid, kung ano po yung nakikita ng ating Panginoon. So what we need to do, mga kapatid, is we need to see things how God see. Ano po, tignan natin kung paano tignan ng Panginoon. Hindi kung paano lang natin gustong tignan ng mga bagay-bagay.
Maaaring nakikita natin sa panahon natin ngayon, ito tayo, marahil, kumikita tayo ng pera, maganda ang ating income, maganda ang takbo ng ating buhay, nakakakain tayo 3 beses isang araw, mayroong mga sustento, mayroon tayong mga panggastos, marahil maganda ang ating kalusugan, marahil maganda yung kalagayan ng ating pamilya, pero hindi yan ang tinitigan lamang ng ating Panginoon. Tama po? Tignan natin mga kapatid, sa hinaharap, paano yung buhay mo sa kabilang buhay? Paano yung susunod mga kapatid? Paano yan? Ito na po yung tinatawag mga kapatid na last days. Last days na po tayo, ano? So, though we have the Word of God, at meron tayong Holy Spirit na nananahan sa atin, ano, nandiyan na salita ng Diyos, nandiyan na dito sa atin ang Banal na Espiritu, minsan, dyan ang pipil po mananampalataya. Ano po yun? To see as God sees. Matignan kung ano yung mga nakikita ng ating Panginoon. Tama po? Nandiyan na nga yung salita ng Diyos. Nananahan pa sa iyo ang Banal na Espiritu. Sumasablay tayo sa spiritual eyesight. Sa kung ano nakikita natin. 2,000 years ago, si Apostol Pablo po ay nag-admonish sa bawat churches sa Thessalonica. Nasabi ng Apostol Pablo, ito po ating binasa mga kapatid, that allow God to direct their hearts. Tama po, ito po yung binasa natin. Sabi po din mga kapatid, in verse 5 ng 2 Thessalonians chapter 3, and the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience waiting for Christ. So, tignan niyo po mga kapatid, hindi po sinabi ni Apostol Pablo to direct their minds. Ituwid ang kanilang kaisipan. Pero sinabi ni Apostol Pablo dyan mga kapatid, direct their hearts. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang po yung ating puso pisikal, but the soul of man. Ituwid yung ating kaluluwa mga kapatid. So it comes from, sapagkat sabi dito mga kapatid, out of the heart comes the issues of life. Sabi ng Proverbs mga kapatid. Diyan ang gagaling sa ating kaluluwa mga kapatid. Halimbawa mga kapatid, stealing sa pagnanakaw. So stealing does not make you a thief. Tama? Pag nagnakaw ka, hindi yan ang gumagawa sa iyo para maging magnanakaw ka. Kung hindi, nagnakaw ka kasi magnanakaw ka. Tama po yun? You steal because you are a thief. Hindi ibig sabihin mga kapatid, ninakaw ko to para maging magnanakaw ako. Hindi. Ninakaw mo yan kasi magnanakaw ka. Ganun po yun. Gaya din po sa ating mga kapatid, sa ating kaluluwa, hindi lang sa kaisipan natin sinasabi. Hindi sinabi ng Apostol Pablo na ituwid yung ating mga kaisipan, but ituwid mga kapatid yung ating puso, particular po yan yung pong kaluluwa natin. Sapagkat marami po sa panahon natin ngayon, ang kaluluwa ay nakakiling po sa mga makalamang gawain. Kaya isang dahilan kung bakit hindi po nakikita yung mga spiritual na bagay, sapagkat ang kaluluwa ay nakakiling sa makalamang gawain sa halip na ito'y dapat nakakiling sa spiritual na gawain o sa ating spiritual being. Kaya mga kapatid, sa Old Testament, mga kapatid, sabi ng Proverbs chapter 23 verse 26. Proverbs chapter 23 verse 26. Sabi niyan, my son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. See? Sabi ng Proverbs mga kapatid, ibigay mo sa akin ang iyong puso at hayaan mo na ang iyong mga mata, spiritual eyesight, ay obserbahan ang aking mga kaparaanan. So makikita natin dito mga kapatid, pinagtayed ng Panginoon yung kondisyon ng puso at ng tinatawag na spiritual eyesight. Pinagtayed ng Panginoon. So tandaan mga kapatid, once na tayo po yung nasa Panginoon na, we are not our own. We are now belong to God. Kaya sabi ng Panginoon, nung binigay mo na ang puso mo sa Kanya, sabi niya, ibigay mo sa akin ang puso mo, anak, at hayaan mo na ang iyong mga mata ay maobserbahan, makita o matunghayan
ang aking mga pagkilos. Tama? Mangyayari lamang yung mga kapatid kung ang mga puso natin ay ating ipagkakatiwala sa ating Panginoon. Ano? Mangyayari lamang yun. At kapag nangyari yun mga kapatid, ikaw na ay wala na sa iyong, ang iyong sarili ay wala na sa iyong sariling kontrol. Kundi tayo na ngayon ay nasa ilalim na ng kapangyarihan at kontrol ng ating Panginoon. Sapagkat tayo ay nabibilang na ngayon sa Panginoon. Tama po ba? At bilang isang nabibilang sa Panginoon, kung ano ang loobin at matunghayan ng ating spiritual eyesight na kaganapan, gawain ng ating Panginoon, siya ang ating dapat na pamarisan. At hindi na kung ano yung gusto nating gawin. Sabi ko nga, di ba, ng mga nakaraan, may mga mananampalatayang merong tinatawag na zealousness sa gawain o sigasig. Masisigasig silang gumawa ng mga bagay na gusto nila para sa Panginoon. Pero hindi yung mga bagay na gusto ng Panginoon para sa kanila. Di ba magkaiba yun? Nagkakamali ng pagkakalagay ng pagiging masigasig. Ano? Kahit tayo masigasig, pero kung ginagawa naman natin ay yung gusto lang natin para sa Panginoon, nagkakamali tayo. It will not work. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, hindi yan naaayon sa disenyo at plano ng Panginoon. Hindi yan fitly joined. Hindi yan compacted sapagkat kumikilos ka ng ayon sa sarili mo lang gusto. At hindi ayon sa kung ano lang gusto ng designer ng buhay natin. Kaya it will not work. So what we need to do, mga kapatid, instead of doing what we want to do to God, let's do what God wants us to do. Diba? Paano mas maganda ito? Mas maganda pakinggan yun. At mas mahusay na aplikasyon yun sa buhay natin bilang isang mananampalataya na nagkakaroon po ng katuparan na ang iyong kalooban, Ama, ang siyang matutupad. Sapagkat maging ang ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, naparito ako sa lupa, hindi para gawin kung anong aking ibig gawin, kundi upang gawin at may sa katuparan ang layunin at kalooban ng Diyos Ama na nang siyang nagsugo sa akin dito. At ngayon tayo po ay lingkod ng Panginoon ngayon, marapat na kung ano po ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, siyang dapat na mangyari sa ating buhay. Kaya mga kapatid, pahintulutan natin, hayaan natin ang Panginoon ay ituwid po ang ating mga puso sa hapon na ito. Sa inyo po din na nakikinig, hayaan niyo po ang Panginoon ituwid ang ating mga puso sa hapon na ito. Huwag na tayong makipagmatigasan sa Panginoon. Huwag na tayong kumontra pa sa ating Panginoon. Ayan pong sinasabi ng salita ng Panginoon ngayon. Sapagkat ang ating Panginoon, He is infinite in His wisdom. Hindi po yan limitado. Ang kaisipan ng Panginoon ay hindi po limitado, yan po ay infinite. He knows, or He who knows the end from the beginning, guides and guards our Lord. Tama po? Alam ng Panginoon kung ano po yung simula, gitna at hangganan. At siya po nagbibigay sa atin ng gamay. He is infinite. And God's grace is all sufficient. He knows the end from the beginning, gives provision for our steps. Ang biyaya niya sa pa. And God's divine leadership is unerring. Alam niya mga kapatid, kung ano po ang dapat mong simulan, and God is guiding our steps. Diba sabi nga nung isang awitin natin sa himnan, each step I take, my Savior goes before me. Diba? Each step I take, my Savior goes before me. Nauuna mga kapatid. He guides our step. Bago mo pa yan lakaran kapatid, nilakad na ng Panginoon. Tama? Bago mo patahakin yung bagay na yan, tinahak na ng Panginoon. Hindi mo pa nasisimulan, tinapos na ng Panginoon. See? That is God's divine leadership. Kaya kung tatanong na, dapat ba ba na hayaan ko ang Panginoon na ituwid niya ang aking puso? Yes.
Hayaan mo. Pahintulutan mo. At sa pagkakataon na ito mga kapatid, tatlong bagay po nabanggit dito sa verse na ating binasa, na kung saan kailangan nating pahintulutan, hayaan ng Panginoon na ituwid ang ating mga puso. O ituwid. Partikular ang ating mga buhay. Ano ho? May isang taong nakipag-usap sa akin dati. Natagal na to, lagi to eh. Pag magkakaroon ng practice ng choir, ng simbahan, o fellowship time ng simbahan, o sa dating lugar ng simbahan, pag mapapadaan ito, nakainom na siya, lasing na, pag napadaan niya at wala siyang dalat, nakita niya kami doon sa loob ng simbahan, aalis uli yan. Aalis, babalik, magpunta ng tindahan o bakery, bibili siya ng tinapay, itong lasing na ito. At babalik siya sa simbahan, ang dami niyang dala-dalang tinapay. Tatawagin niya ako, Brother Carlo. Sabi niya, bakit po? Tatay, ang dami yan. Sabi niya, ito, para sa inyo. Sabi ko, ano meron? Bakit ko kayo nagbigay ng tinapay? Sabi niya, Dave, magmerienda muna kayo. Magmerienda muna kayo. Masarap ang pakiramdam ko, kagagadaan ako dito. Lasing yun. Ano ho? Pero nung matino yun, nasharean ko ng salita ng Diyos yun. Ayaw ko pansinin. Pero pag lasing siya, naalala niya yung mga sinasabi namin sa kanya. At ang sinasabi sa akin, Brother Carlo, ito eh, iiyak ko sa sabi niya, gusto ko naman talaga magsimba, kaya alam, gusto ko sana bago ako pumasok dito sa simbahan ninyo at maglingkod sa Panginoon, gusto ko muna ng talikuran itong aking mga bisyo. Sabi niya sa akin, sabi ko po, tatay, hindi mo magagawang talikuran ang iyong mga bisyo sa pamamagitan ng sarili mo lang. Bakit ko po nasabi? Tignan mo, tatay, ilang taon mo lang sinasabi yan, pero hanggang ngayon hindi ka nagbabago. Pero kung hayaan mo na ang Panginoon ang siyang magtuwid sa iyo, iyan ay magiging makatotohanan. Hayaan mo, Brother Carlo, mangyayari yun. Nalipat na tayo dito, walang nangyari. Nagpapatuloy pa rin sa gano'n. Ayaw talaga niya. Ano? Ayaw talaga niya. Pero gano'n pa man, ay nagampanan natin yung dapat nating gampanan sa kanya na maipahayag, maipakilala kung sino ang Panginoon sa kanya, at maipaalam na siya'y minamahal din ng ating Panginoon. Pero gano'n pa man, may mga gano'n talagang sitwasyon. Pero yun ang totoo, kapatid, hindi kayang baguhin ng isang tao ang isa pang tao. Hindi kaya. Kaya kung dito sa atin, sa ating kongregasyon, sa ating simbahan, kung may tinuturo ka na dahil sa iyo, kaya ako nagbago, iyon ay nagkakamali na tayo. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbigay po ng pagbabago sa atin sa mga panahon na isinuko natin ang buhay natin sa Kanya at hinayaan natin na ang Panginoon ay magbigay po ng pagtutuwid sa ating buhay. Yan po nagkaroon ng kaganapan. Tama po? So, yan po yung tatlong bagay. Isang bagay, number one din mga kapatid, we need to allow God to direct our hearts unto obedience to biblical authority. Ano? Kailangan nating hayaan ang ating Panginoon na ituwid ang ating mga puso sa tinatawag na pagsunod sa biblical authority. Ano? Sa biblical authority, hindi po sinasabi mga kapatid basta na authority ng leadership. Unahin ko po ito, pero mababanggit ko na naman ng patungkol sa Pasko. Hayaan nyo po. Ano ho? Kasi marami sa atin din na, pakinggan nyo ibang turo patungkol sa Pasko. Magtuturo ako ng mga ganun ngayon. Tama po? So yan po, no? Biblical authority, ano po yun? The authority of the Bible. One of our Baptist distinctives, mga kapatid, is our sole authority sa Biblia. It is our final authority. This is the foundation of our faith, and this is the main thing na pinanggagalingan po ng ating practices and doctrine. Wala na pong iba, kundi ang salita ng Diyos. Ano? Kung may magsasabi, kayo rin naman sumasamba kayo sa salita ng Diyos sa Biblia na siyang gawa rin ng tao. Tama po yan, gawa po yan ng tao. Subalit ang sabi ng salita ng Diyos, ayan po ay holy men of God as they were moved by the Holy Ghost. Mga taong puspos at kinilos ng banal na Espiritu. Ikinilos ng Panginoon.
Ano? Kaya hindi basta pangkaraniwang tao. Ano? Hindi kagaya sa inyo, ay yung mga naglalatero lang. Hindi yan. Walang inspiration yan. The authority of the Bible, sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 12. 1 Peter chapter 1, verse 12. Nasabi po diyan mga kapatid. Chapter 1, verse 2, I mean. Elect. Ibig sabihin ng elect dyan mga kapatid, ano? Huwag na natin pantalunan. Tinawag. Yan po ibig sabihin ng elect dyan. Tinawag, or according to the foreknowledge of God, the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience, and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Praise unto you, and peace be multiplied. Mga kapatid, tayo po ay tinawag ng Panginoon according to the foreknowledge. Ano? And unto the obedience and sprinkling of the blood of Christ. Yan po una mga kapatid na tayo po ay magpasakop. Ano? The authority of the Bible. Kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos, yan po marapat na maging prinsipyo natin, yan po marapat na maging basehan natin, yan po marapat na dapat natin tinitindigan. At hindi po kung ano po yung mga prinsipyo natin bago tayo naligtas, sabihin natin, di, eto ang aking nakagisnan, eto ang aking prinsipyo, eto ang aking nakasanayan. Pero ikaw ay mananampalataya na, mali po yun. Kung hindi po yan nakabase sa salita ng Diyos, yung mga kasanayan na yan, yung mga prinsipyo na yan, ay marapat na tayo po'y magpasakop sa prinsipyo ng authority ng salita ng Diyos. Kaya mula nung ikaw ay naligtas, yung iyong prinsipyo na nakagisnan na hindi base sa salita ng Diyos, ay yun ay dapat na mabago na. Sapagkat dapat tayo magpasakop na ngayon sa authority ng salita ng Diyos. Ano, iba-iba tayo ng mga nakagisnan. Marahil ang iba sa atin, ano, may mga nakagisnan, mga iba't ibang klase, mga prinsipyo sa buhay. Kagaya po ng isang prinsipyo sa buhay na nakagisnan o nakagawian, ano, kung ayaw mo sa akin, mas ayaw ko sa'yo. Tama? Ay mga ganong mga taong may prinsipyong ganon. Ayaw mo sa akin, mas ayaw ko sa'yo. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, yung ayaw sa'yo, mga kapatid, kung ayaw sa'yo, ano, kung mamahalin mo lang yung mga tao nagmamahal sa'yo, nasaan ang pagmamahal doon? Sabi ng Panginoon. Hindi ba't maging ang mga hitay na ginagawa yan? Eh bakit hindi na lang ganito? Mahalin mo kahit hindi ka ibig. Mahalin mo kahit hindi ka ibigin. Sapagkat ayun ang tunay na pagmamahal. At ginawa ng Panginoon yun sa atin. Hindi natin inibig ang Panginoon, hindi natin pinili ang Panginoon, walang naghahanap sa Diyos, walang tumatawag sa Diyos, pero isang araw dumating ang Panginoong Kristo na matay para sa atin. Tinawag ka, pinili ka, at dito ka ngayon. Amen? Hindi ka pumili sa Panginoon, pero ang Panginoon ang pumili sa atin. Hindi ikaw ang unang nagmahal sa Panginoon, ang Panginoon ang unang nagmahal sa atin. Tama? So we need to obey under the biblical authority of the Bible. See? Sabi ng 1 o 2 Thessalonians chapter 3. 2 Thessalonians chapter 3, verse 14 hanggang 15 ulit. If any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him. See, tignan nyo po, mabigat po ito. Ano? Ito po yung sinasabi mga kapatid, no? Na kung saan hindi ayon, hindi nasunod sa salita ng Diyos. Sabi diyan, note that man and have no company with him, that he may be ashamed. Huwag kang sama-sama sa kanya. Huwag tayong sumasama-sama, huwag natin masyadong papaboran, huwag natin papaboran yung mga tao walang hindi ka pareha sa paniniwala natin sa salita ng Panginoon. Yet, tignan niyo po, count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Huwag mo siyang ituring na kaaway, pero ipaalala mo siya kapatid. Kapatid sa Panginoon.
May mga mananampalataya po sa panahon natin ngayon, o may mga kapatiran tayo mga kapatid na ito po yung hindi na nasunod sa salita ng Diyos ngayon. Maral nawaglit na. O yung tinatawag natin ng mga nag-backslide na. Pero sabi ng salita ng Diyos pa rin, huwag nating gayahin o samahan kung anong kanilang ginagawa, pero huwag natin silang ituring ng mga kaaway, sa halip, ipaalala natin siya isang kapatid. Admonish. Tama? Admonish. So yan po yung unang dapat tayo magpasakop. The authority of the Bible. Ano? At mas mataas po na tayo po yung magpasakop sa authority ng Bible kaysa dito sa pangalawang authority na dapat tayo magpasakop. Ano po yun? The authority of the pastor. The authority of the pastor. Sa panahon natin ngayon, nababaliktad yan. Ingat tayo, ano? At ako po itaas sa magtuturo dyan, hindi po yan dapat pagbaliktarin. Ayan po ang sequence niyan. The authority of the Bible and the authority of the pastor. Kung bakit natutunan mo na sumunod sa authority ng pastor, it is because you are under the influence on the authority of the Bible. Sapagkat ang salita ng Diyos din ang magtuturo sa'yo that you need to obey your pastor. Tama? Saan po yan? Hebrews chapter 13 verse 17. Hebrews chapter 13 verse 17. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. See? Pangalawang, magpasakop tayo mga kapatid, na pahintulutan, hayaan natin ng Panginoon, na ituwid ang ating buhay, na magpasakop tayo sa ating pastor. Under the authority of our pastor. But not over the authority of the Bible. Ha? Andun pa rin ang salita ng Diyos. Kailangan, una, ang salita ng Diyos. Pangalawa, ay ang authority. Authority of the Bible, authority of the pastor. Tama? So, ayun po yung tamang sequence doon. Hindi sinasabi na puro sa pastor na lang, pastor. Without giving the reverence to the Word of God, na kung bakit naiintindihan mo na dapat akong sumunod sa authority ng aking pastor, kasi sabi ng pastor ko, no, that's wrong kapatid. Mali yun. Sinabi natin di kailangan kasi sabi ni pastor, kailangan ko sumunod sa kanya. No, kapatid. Huwag nating i-neglect, huwag nating isang tabi na natutunan natin sumunod sa authority ng ating pastor. It is because we are under the authority of the Bible. Tama? Kasi nakita ko sa salita ng Diyos na dapat kong sumunod sa taong itinalaga ng Panginoon upang patuloy na magmatsyag sa aking kaluluwa. At yan ang aking pastor. Tama po? Hindi ba mas mahusay na aplikasyon yun? Kaysa kung ano-ano yung sabihin natin na interpretasyon ng pastor sa bagay na yan. Iyan ang interpretasyon ng salita ng Diyos mismo. Tama po? Kaya ang ibang pastor na kapapintangan na pinipiraan ng ibang membro. Nakakalungkot na rin ito. Ano? Pero nandoon yun sa sequence ng salita ng Diyos. Hindi po pwedeng mas takot ka sa pastor kaysa sa salita ng Diyos. Mali yun. Hindi pwedeng mas takot ka sa pastor kaysa sa Panginoon. Mali rin yun. Mali yun. Ang tawag doon ay pastor latry. Bakit pastor latry? Ano yun? In inclination with idol latry. Idols. Ibig sabihin ng salita ni pastor mas mabigat kaysa sa salita ng Panginoon. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Yes. Ang iba pong mga kamanggagawa natin sa Panginoon, hindi sang-ayon sa ganun na tinitindigan ko. Kasi sabi nito, hindi dapat inayaan. Hindi sinabi ng Panginoon na inayaan lang natin. Name that sin.
Pangalanan mo yung kasalanan. Hindi pwedeng hayaan lang natin. Pangalanan mo yung kasalanan. Kasalanan din yung kasalanan eh. No. See? Pangalawa mga kapatid, ano? Yun po yung una, ano po yung number 1 natin mga kapatid na nakita natin na mga bagay na kailangan natin upang ang ating Panginoon ay hayaan natin na ituwid ang ating mga puso. Ano? We need to allow God to direct our hearts unto the obedience to the biblical authority. The authority of the Bible and the authority of the pastor. Pangalawa mga kapatid, is that we need to allow God to direct our hearts unto the love of God. Hayaan natin ang ating Panginoon na ituwid ang ating mga puso sa pagmamahal sa Panginoon. Ituwid. Ano? So the love of God or the love that we have for God. Ano po yung meron tayong pagmamahal sa ating Panginoon? In Ephesians chapter 6 verse 24. Ephesians chapter 6 verse 24. Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. So we need a love for God, mga kapatid, with sincerity. Hindi po yung buong mumusulang, but with a sincerity. Ano? Pangalawa mga kapatid, the love that we have for God's children. Alam mo mga kapatid, kung mahal natin ang Panginoon, marapat na ito po may manifestation sa pagmamahal din natin sa mga anak ng Diyos. Tama po? The love that we have for God's children. In 1 John chapter 1, chapter 5. 1 John chapter 5, verse 1 hanggang 3. Tignan niyo po. 1 John chapter 5, verse 1 hanggang 3. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth him that loveth him also, that is begotten of him. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandment. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Sabi niya mga kapatid, kung itatagalog natin siya, no? Ano? Kung sino man ang mga nananampalataya sa Panginoon, sa Panginoong Jesucristo, ay anak ng Diyos. At ang bawat isa na nagmamahal, sa Panginoon ay nagmamahal din sa kanyang kapwa. Sa pamamagitan nito, mga kapatid, malalaman natin kung sino po at tayo po talaga ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal din natin sa mga anak ng Diyos. Sabi natin, mahal ko ang Panginoon, but I don't love the brethren. I don't love the church. Mali rin yun, kapatid. Hindi pwede, kapatid, sabi natin, di bali hindi po ako magsimba. Alam ng Panginoon na sa puso ko siya. Hindi bali po kung hindi nagsisimba. Alam ng Panginoon na ang church ay nasa puso ko. Mali rin yun, kapatid. Sapagkat nagsabi ng salita ng Diyos, ito'y dapat nakikita, natutungayan sa iyo, may manifestation na nangyayari or visible evidence, mga kapatid, that if we love God, we love also God's children. We love also the brethren. We love also the church. And by this, we know that we are the sons of God. Tama? Kasi may mga katwiran po karamihan ganun. Kahit hindi ako nagsisimba, anak, kahit ako nagsisimba, anak, alam ng Diyos, nasa puso. Sinungaling. Sinungaling, mga kapatid. Sabi sa verse 3 dyan, at ito ang pag-ibig ng Panginoon na dapat nating pinapanatili at ang kanyang mga kautusan ay hindi kabigatan. Hindi mabigat. So yung una, mga kapatid, may kita natin dyan, the love that we have for God, and the love that we have for God's children, and the love that we have for sinners, sa mga taong makasalanan. Luke chapter 19, verse 10. Luke chapter 19, verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang mission ng ating Panginoong Jesucristo. Naparito siya, sabi niya, naparito ako sa lupa
sa mundo, hindi para sa mga mabubuti, hindi para sa mga matutuwid, hindi para sa mga mayayaman, hindi para sa mga gwapo, maganda, sa mga, may mga buhok lang. Kasi kapag may buhok lang, lugi na ako eh. Talo na ako, hindi na ako qualified eh. Ano? Talo na ako diyan. Pero sabi ng Panginoon, ang kanyang misyon mga kapatid, nakaparito siya sa lupa upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Ano? Sa madalit sabi mga kapatid, yung mga wala sa Panginoon, yung mga walang pagkilala, mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, at hindi pa talaga tuluyang nakikilala ang Panginoong Jesucristo, sabi ng Panginoon, naparito ko para sa kanila. Kaya naging sa atin mga kapatid, kung mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang kapatiran, mahal din natin yung mga taong wala sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin mga kapatid, na yung pagmamahal natin sa kanila ay i-compromise natin yung sarili natin sa kanila, ay mali yun. Kagaya po niya, may naalala po ako nag-soul winning ganito. Ganito naging kanilang kaparaan. Pero sabi naman ay naging patotoo ay, nawin naman daw niya, nawin. Sabi, hindi ko lang alam kung gaano patotoo yun, ay kasi dala lang din sa akin ang kwento. May isang soul winner, may isang mananampalataya nag-soul winning sa isang lugar. At isa sa kanyang nilapitan ay yung mga grupo ng mga kalalakihan na nagiinuman. At ang sabi sa kanya ng isang lalaki na binigyan niya ng tracts, leaflets, at ang sabi nitong mananampalataya na to, maaari ko bang ipaliwanag sa inyo sa loob lamang ng 5 minuto kung inyong pahintulutan. Ang sabi ngayon ng mga nagiinuman na isang lalaki, sabi niya, bago ka namin pakinggan, shut ka muna. Shut ka muna. Ang sabi ngayon itong mananampalataya, sa pag-aakala niya na mapapakinggan siya, gano'n, sa paggustuhan niya na mapakinggan siya, pinagbigyan niya. Sige, sabi niya, i-shut ko yan, pero pagkatapos yan, makinig kayo sa akin. Oo, shut mo. Sinat niya. Madalit sabi, pag shut niya, nakiupo siya. Sa kanya, ibinahagi sa salita ng Diyos. Kaya nasabi sa kwento, yun daw ay na may nawin daw siya doon, may nabahagi ng salita ng Diyos. But take note of this, kapatid. Hindi mahusay na patotoo na kailangan nating dumaan o makompromise for the sake na mapilit natin ng isang tao na maniwala. Ano? Na isa sa alang-alang natin yung patotoo natin na ganyan. Nadali ako sa ganyan. Nangyari sa akin yan. Ako'y bago mananampalataya, sa kagustuhan ko ng aking mga kaibigan ay maligtas. Ano? Talagang on fire of soul winning. Namatay ang isa naming friend. Sa kanyang burol, sa Marikina, sa may Santo Niño. Lahat kami nagtipon-tipon. Nagkita-kita kami ron. Bago mananampalataya ako ron, on fire talaga sa soul winning. Gusto talaga ng soul winning ma'am. Punta ako doon. May dala-dala akong trucks. Pumunta ako dito sa burol. May trucks ako. Tapos sabi ngayon sa akin, itong mga kaibigan kong ito, kasama ko sa kalokohan, kasama ko sa pagiging makamundo, nahiwalay ako sa kanila, naligtas ako. Sabi sa akin ng isa, "Uy, balita namin, ano na? Nagpa-Bible ka na rin ah." Sabi ko, maganda na, banggit mo yan. Sabi ko gano'n. Meron akong gustong i-share sa inyo. Sabi ko gano'n, trust ko na. Dahil mga kaibigan ko kayo, mahal ko kayo. Bigay ko siya. Teka, sabi sa akin, binalik sa akin siya. Bago yan, ubusin muna natin ito. Yung paborito namin inumin, nilabas nila. Ilang buwan pa lang ako mananampalataya. Ilang buwan pa lang ako natitigil mula doon sa provision. Sige, sabi ko naman. Sige. Basta makikinig kayo sa akin. Oo, makikinig kayo sa akin. Naubos, nakadalawa. Hindi ko na ibago. Umuwi ako, pasuray-suray. At sising-sisi sa sarili ko. Sabi ko, dapat di ko ginawa yun. Dapat di ko ginawa yun. Mali. Sabi ko, mali.
hindi ko na-share. Tinawanan lang nila ako. Nakasira ng patotoo para sa akin sa ganun. Pero mahal ko pa rin itong mga ito. Gusto ko talaga mabahagyan ng salita ng Diyos. Kaya nagkaroon ng pagkakataon pa rin na bahagyan ko sila ng salita ng Diyos, pero talagang ayaw nila. So kahit, syempre bilang mga kaibigan, mabigat para sa akin na hindi ko nasasamahan kung ano yung mga ginagawa nila, at tuloy ako tatalikurin kung ano yung ginagawa namin pagka magkakasama kami. Inap pa lang, kasi hindi ko na sila makakita. Panalangin ko na lang kayo. At never ko talaga naisama sa simbahan. Naisama ko pa iba kong katrabaho, pero sila na matatagal kong kaibigan, hindi ko talaga na. May mga pagkakataon na. But still, the love for sinners, hindi dapat mawala. The only reason, mga kapatid, kung bakit nagagampanan mo yan, mag-set ng Bible studies, mag-share ng Bible studies, o mag-pray para sa mga strangers na yan, it is because you love them. Ang Panginoon sa Kristo, nung nakita niya ang multitude nun, sabi niya, nakita niya na sabi niya, parang mga tupang walang nagpapasunod. He was moved with compassion. Tama po? He was moved with compassion. Ganoon na naman ang kapatid. Di ba? Meron siyang pagmamahal. Nandun yung kanyang kahabagan sa mga taong wala pa sa kanya. Dahil mahal niya. Kaya kung lahat tayo, mga kapatid, ay magkaroon ng ganung klaseng puso na pagmamahal sa mga makasalanan, mga kapatid, yung attendance natin yung Sunday ngayon, hindi lang ganito. Pero yung attendance natin yung Sunday 60. Hindi lang ganyan, kapatid, kung lahat tayo mag-express pa rin ng pagmamahal sa mga sinners. Iuupo na doon sa kwarto ni Brother Mark. Sobrang dami, mga kapatid. See? May nakaupo na nga sa kusina eh. May nakaupo na dyan sa labas. Amen? So, ganun pa rin, mga kapatid, we need to express our love for sinners. At paano mangyayari? We need to allow God to direct your hearts. To direct your life. Thirdly, mga kapatid, last, we need to allow God to direct our hearts unto patience in waiting for love. Patience sa pag-aantay natin sa Panginoon. Patience saan? Patience in tribulation. Hindi po yung tribulation, mga kapatid, na paparating. But yung tribulations, yung troubles natin ngayon, presently, mga kapatid. In Romans chapter 5, verse 1 to 5, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into His grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulations worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Meron pong napoproduce, mga kapatid, na patience in tribulations. Sa mga panahon na tayo may kahirapan, sa mga panahon na may mga troubles, pagsubok, mga kapatid, nandiyan po yung patience natin. Patience, saan po? Pangalawa pa, patience in faith. In faith. In Luke chapter 8, verse 15. Luke chapter 8, verse 15. Sabi niya, but that on the good ground are they which in the honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience. See? Tignan po, ito po tinutukoy po dun sa good ground, o sa mga grounds, sa iba't ibang grounds ng patungkulay puso. At isa po dito na binanggit, mga kapatid, ay yung good ground na siya nakatanggap ng seed of the Word of God. Na sabi niya, mga kapatid, na having heard the Word, na pakinggan niya ang salita ng Diyos, i-keep it, and bring forth fruit with patience. Yung salita ng Diyos na kanyang natanggap sa kanyang puso, at tama yung ground na yan,
hinayaan niya manatili yan at hindi niya hinayaan na yan ay madagit, mawaglit, o maagaw ng iba, yan ay namunga. Namunga ang salita ng Diyos dyan. Ano? Tandaan niyo mga kapatid, yung fruit dito na tinatawag mga kapatid, ano? Yung fruit ay hindi po nag-a-appear magically. Parang magic, magic. Ano? Walang ganun kapatid na pagtanggap natin kagad, bunga kagad. Hindi. Ito po ay dapat ma-nurtured and waited for. Alagaan. Tatamnan tayo ng salita ng Diyos ngayon. Patuloy dapat tayong makatanggap, makinig, magbasa, mag-aral pa rin ng salita ng Diyos. Saan ka nakakita ng buto pagtanim mo, bukas may bunga na? Wala, di ba? Anong dapat mong gawin? Nakaranas na kayo magtanim. Sabi nila yung mangga, halimbawa nila yung mangga. Ang mangga, pag nagtanim ka ng mangga, 10 years bago ka mag-harvest. Pero kapag naka-harvest ka, unang harvest mo, yearly naman na siya, namumunga. Tuloy-tuloy na. Pero meron siyang 10 years na preparation. Regardless sa kung gaano kalaki yung mangga, kagaya yung mangga natin dyan, maliit-liit niya, no? Nakakahinayang siyang sirahin someday. Kasi ang sipag niyang mamunga. Oo. Baka iwasan natin yan pag na-construction tayo, no? May gano'n. Bakit na eh? Eh yan ay saksi ng mga pangyayaring nagkaroon at dinanas ng Christ Covenant. At sa kabila ng mga naranasan niya, hindi nagsawang magbigay ng bunga. Ano ba? May gandang patotoo. Kaya din sa atin bilang isang mananampalataya, nalatamnan ng salita ng Diyos. Hindi yan magically mag-appear ng bunga. It must be nurtured and waited for. Kailangan tuloy-tuloy din tayo kumakain ng salita ng Diyos. Kahit gaano na tayo matagal sa simbahan, kung madalang ang ating pagkain ng salita ng Diyos, kahit gaano ka katagal sa church, kahit gaano ka na tumanda, ito na ang pinakamatanda sa church, pero napakadalang mong kumain ng salita ng Diyos. Kapatid, I tell you this, malnourish you. Malnourish you. Hindi tama. Ano? So, kailangan mo patience in faith and patience in faithfulness din. Ano? Pananampalataya at katapatan. 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. And the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience waiting for Christ. Sa katapatan din mga kapatid, meron din tayo. Hindi tayo magiging matapat. Siyempre, kung wala rin doon yung pananampalataya, kailangan may pananampalataya mo na bago ka maging matapat. Kasi, saan ka nagiging matapat kung gano'n? Marami tayo nakasama dito sa church, naging matapat, hindi sa pananampalataya, naging matapat sa pastor. Tama? Kaya nung nawala ang pastor, nawala din sila kasama ng pastor. Sapagkat ang kanilang katapatan ay hindi sa pananampalataya, nailagay ang katapatan sa tao. Tandaan po natin yan. Tayo magkaroon ng patience sa faithfulness sa ating katapatan. At ang katapatan na dapat natin tinitingnan, walang iba kundi ang katapatan ng ating Panginoon sa atin. Tama po? Kaya po yung ating laging kasama sa ating tema. No? Celebrating God's faithfulness. Yan pa rin yung tema natin, pero mababago yung ilalim. Ano? Isang kadahilanan pa rin yan sa atin. Bakit nananatili pa rin tayo dito? It is because my God is faithful. Even though I am not faithful, I'm so blessed because my God is faithful. Kaya sabi ng awitin, ano? My Redeemer is faithful and true. May gandang awitin nun eh. No? My Redeemer is faithful and true. Sino po ang ating Redeemer? Ang ating Panginoon. Siya ay matapat. Siya ay makatotohanan. Amen? So we need to allow God. Hayaan natin ang Panginoon
ituwid ang ating mga puso sa akin. Tayo po manalangin. Aming Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong salita, O Diyos. Maraming salamat sa katotohanan na ito, amin natong ngayon. Nabasa, O Diyos, na Panginoon. Dalay ko, Panginoon, patuloy na kayo kumilos sa amin. Patuloy na magsagawa po ng pagtutuwid sa mga panahon na kami po mayroong kalikuan na nagagampanan sa inyo. Dalangin namin ang kapatawaran at pagkakataon, Panginoon, na maituwid muli, maisaayos muli ang aming buhay, ang aming puso, ang aming kalikuan. O Diyos, Ikaw lamang makagagawa ng mga bagay na kahit sa iyo lamang namin ibinibigay ang aming mga puso, O Diyos. Patuloy na Ikaw pong kumilos sa amin. Patuloy na Ikaw po mga nasa. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Kami po'y maglalapit, maghahain ng aming mga panalangin sa iyo. Dalangin ko po na ito po'y mabigyan niyo po ng katugunan tayo sa inyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, at lahat ay aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.